Papaya. Para sa mga taong mahilig sa papaya ay tiyak na maraming benepisyo sa kalusugan ang kanilang makukuha mula rito. Ito ang ilang dahilan para maging paborito mo sa hapagkainan ng papaya. Ang papaya ay isa ring karaniwang halaman sa Pilipinas. Ito ay orihinal na nagmula sa tropical na rehiyon ng Amerika, ngunit ngayon ay kalat na sa iba't ibang lugar sa buong mundo. Kilala ang madilaw o kulay kahel na bunga na karaniwan namang nabibili sa mga palengke. Ang puno ay maaaring tumaas ng hanggang 6 na metro. Maaari namang gulayin ang hilaw na bunga ng papaya. Mababa ang calories ng papaya at mayaman sa nutrisyon. Kaya tamang-tama ito sa mga nagdidieta. Mabisa rin ang papaya sa paggamot ng mga sugat at iba pang pinsala sa balat. Nagiging makinis ang kutis ng isang taong mahilig sa papaya at mabisa rin ito para hindi mabilis dumami ang kulubat sa balat. Mayaman din ang papaya sa mga anti-inflammatory compounds at anti-cancer properties. Kaya't rekomendado ang kumain ng papaya lalo't ikaw ay may osteoporosis, arthritis, at edema. Makakaiwas ka rin sa pagkakaroon ng cancer kapag kumakain ka ng papaya. Kumonsumo ng papaya kung nais mong magkaroon ng malusog na anit at buhok. Nagpapatubo ito ng buhok at makakaiwas ka rin sa pagkakaroon ng balakubak. Maigi rin ang pagkain ng papaya kung nakakaranas ka ng constipation at kung di ka matunawan. Sa dami ng mga benepisyong ito, tatanggi ka pa ba sa papaya? Ang papaya ay may taglay na thiamepapain at papain na may kakayanang tumulong sa pagtunaw ng pagkain. Mayroon pa itong phytokinase, malic acid, calcium maleate. Ang mga dahon ay mayroong carpane, carposide, saccharose, dextrose, levulose, at citrates. Ang bunga ay makukuhanan ng saccharose, dextrose, levulose, malic acid, pectin, papain, at citrates. Mayroon ding itong mga sustansya at mineral gaya ng calcium, iron, vitamins A, B, at C. Ang buto ay may langis. Ang dahon ay maaaring ipantapal sa balat, o kaya ay ilaga at ipainom sa may sakit. Dagta. Ang dagta ng halaman ay maaaring gamitin din sa panggagamot. Ito ay karaniwang ipinapahid sa apektadong bahagi ng katawan. Bunga. Ang bunga ay karaniwang kinakain lamang. Bulaklak. Ang lalaking bulaklak ng papaya ay ginagamit naman sa panggagamot sa pamamagitan ng paglalaga at pag-inom sa pinaglagaan. Rayuma. Ang pinitpit na dahon ng papaya ang siyang ginagamit na pantapal sa bahagi ng katawan na apektado ng rayuma. Dyspepsia. Ang kondisyon naman ng dyspepsia o hirap matunawan ay maaaring malunasan ng pag-inom sa pinaglagaan ng ugat ng papaya. Makatutulong din ang pagkain sa hinog na bunga ng papaya. Hika. Pinapainom ng pinaglagaan ng dahon ng papaya ang mga individual na dumadanas ng hika. Sugat. Maaaring ipanglinas sa sugat ang dagta na nakuha sa sanga at dahon ng papaya. Maaari ding gamitin ang dagta mula sa hilaw na bunga ng papaya. Hirap sa pagdumi. Nakatutulong naman sa mas maayos na pagdumi ang pagkain sa hinog na bunga ng papaya. Urinary tract infection, UTI. Para naman sa kaso ng UTI, maaaring inumin ang pinaglagaan ng tinadtad na dahon ng papaya at tinadtad na hilaw na bunga ng papaya. Pagtatagihawat sa mukha. Ipinangpapahid sa mukha ang dinurog na hinog na bunga ng papaya na hinaluan ng katas ng kalamansi upang matulungan ang pagkawala ng mga tagihawat. Bulates sa tiyan. Ang mga bulates sa tiyan ay maaaring maalis sa tulong ng pag-inom sa gatas na hinaluan ng dinurog na buto ng papaya. Pananakit ng sikmura. Maaari namang inumin ang tiyan na mula sa pinatuyong dahon ng papaya. Ubo. Para naman sa ubo, maaaring inumin ang pulot, honey, na hinaluan ng lalaking bulaklak ng papaya. Kagat ng alupihan. Ang dinikdik na ugat ng papaya ay ipinangtatapal naman sa kagat ng alupihan. Irregular na pagreregla. Matutulungan ang pag-inom sa pinaglagaan ng bulaklak at buto ng papaya ang buwan ng dalaw sa mga kababaihan.